hello guys, just like promise ko sa inyo, we will try to do a cooking video. So ang recipe natin today ay yung Spider Dogs formula. So ito yung ating spider load na susubukan gawin doon sa mga ingredients na pinakita ko sa inyo. So itong video na to, ipapakita ko sa inyo kung paano ko ginawa yung aking load. At pagkatapos siguro tatry natin doon sa ating mga halagang gagamba. Tignan natin kung ano ang magiging effect. Okay? So, unang-una, simulan na natin. Yung mga tablet ang magiging problema. So, because they are tablets, so these are the blue hearts, no? D-ball, Diana ball, these are the steroids, no? Gagamit lang tayo ng isa. And then, we have the ito, yung clopidogrel. So, the clopidogrel is also tablets, no? So, buksan natin ito. Okay. Okay. So, ito yung clopidogrel. Okay. Mga tayo ng isa. So, ito po yung tablet ng clopidogrel na ginagamit namin usually pampaganda ng circulation. Ang gusto ko mangyari ay subukang ibigay ito sa gagamba. Pakita ko This is clopidogrel. No? Ito po. No? Para gumanda yung circulation ng gagamba. Okay? So itong dalawa lang ang ating i-ground o dudurugin, yung clopidogrel at saka yung Diana ball, yung blue hearts. Ating anabolic steroids. Okay, so paano natin dudurugin yan? So most of the time, dinudurog ng kutsara. Pero tingnan natin, sa akin, pinakamaganda, ilagay sa plastic, tapos saka durugin. No? So itatry natin. Okay. Para hindi masayang. Ayun po, bilis na durog. So, isang tablet lang ng clopidogrel, I think it's enough. No? Ginagamit na ito para maganda yung circulation. So, ayan. Halos durog na. At madali na siyang matunaw. Ilagay na natin doon sa ating mixing bowl. Ayan po. Ayan. So, next, inibahin ko yung plastic para hindi maghalo-halo. So, next, these are blue hearts. No? Ang ating bughaw na puso. Okay. So, that's blue hearts. Same. Lagay nyo sa plastic. Kutsara. Bigyan ng diin. Gamitin mo yung lakas, baby. Yan. Gamitin mo yung lakas. So, yan. Bilis naman yan na powderize. Powdered na blue hearts. So, ihalo na natin doon sa ating clopidogrel. Ano kaya maging kulay ng load natin? Blue. Let's see. So, usually this is a 10 mg na Diana ball. Okay, yun ang normal na milligrams ito. So, mix, kahit ganunin mo lang. No? Maghahalo na sila. Or gamitin mo yung kutsara. Bakit hindi? No? Okay. So, next, we have this. This is our vitamin B. So, our vitamin B is in capsule form. So, I think madali nating mailalagay doon. Sige, buksan natin. Ayun, kulay blue din. Maging kulay blue yung load natin, no? The blue one. So, vitamin B, B1, B6. Tingnan natin dahan-dahan. So, pag-open, ayun. So, powderized form na siya. Itaktak lamang. Ayun, powder. White powder siya. Kulay puti. So, most of the time, hindi na natin kailangan ng sobrang dami ng vitamin B. Kasi yung gagamba maliit lang naman no?
So, eto na. Meron na tayong tatlong ingredients here. Okay? Ang kulang na lang is actually antibiotic. And then, ito po, baka nalimutan ninyo yung salbutamol, which is a bronchodilator na pampabilis ng tibok ng puso ng tao at pati gagamba. Okay? Yan. Sige. So, pakita ko muna sa inyo itong paano mag-dilute ng antibiotic, no? So, paano mag-dilute ng antibiotic ng Rozipin, Ceftriaxone. Paano ba dilute? So, ganito. So, guys, ito yung vial niya. Ipapop up mo lang. Ayun. Sinig mo. May tumunog. So, powder form siya sa loob. Kailangan mo ng diluent o yung kanyang water na pantunaw. So, 10 ml to. So, you're gonna make a 10 ml out of this. So, ang computation nito is magiging 1,000 mg kada 10 ml or 100 mg per ml. Diba? Paano ba natin bubuksan to? So, itong diluent na pangahalo natin, no? Kung hindi nyo po alam, makikita nyo merong blue dot doon. Ikot, ikot, wala. Pero nandito yung blue dot. So, pagbukas, usually, kailangan italikod mo yung blue dot sa'yo at saka mo'y ganon. Pero for safety purposes, ganito, kumuha kayo ng syringe. Ayan, kasi gagamitin nyo din naman para sipsipin yung tubig. Tapos, itong vial na lalagyan ng panunaw, ayan, ipasok nyo yan, ganyan. Para hindi, pag nabasag, hindi kayo matibo. No? So, ito yung dot, nakatalikod sa inyo, nakatalikod. Tapos, ayun, tumunog na. So, ayun po, bukas na siya. Ayun, para kung may bubog doon, andun lang sa loob. Okay? So, sipsipin. No, medyo kukulangin to kasi 3cc lang yung atin na syringe. Dapat pala kumuha ako ng 10cc. So pagka sip-sip mo, ilalagay na natin doon sa ating antibiotic. Okay? So ayan, ganyan po kanawin yung ating antibiotic. Okay? Again, kunin natin yung fluid. This would make 10 ml po. Okay. Doon. Medyo mabusisi kasi wala tayong 10cc syringe. Dapat pala, nag-uwi ako ng syringe. No? Nasa bahay po tayo ngayon. Okay. At what we do here is go back. Okay. Oop. Sorry. Lagay. Konti pa pong nagtira. Konti pa. Kunin natin. Okay. Okay. So, yan na po. The whole 10cc is inside the vial. And then, you shake. Shake. Notice nyo po, ang liquid sa loob ay yellow, hindi po white. This is the normal color ng antibiotic na to. Usually dilaw. Right? Parang kulay wiwi. Okay. And, of course, so pagka nakakuha na tayo nito, actually, sobrang dami nito. 1,000 milligrams. Pwede naman, no? Siguro kakuha lang tayo ng 500. Kalahati lang. So, we need to get 500 milligram. Kung 1,000 milligram to, so we need to get 5 ml. Kasi 10 ml to, di ba? So, kuha tayo. Ito pong syringe ko kasi ay 3cc lamang. Ayan. So, ayan. Hanggang 3. So, that's 3. Lagay natin.
Yung. Tapos, isa pa. Two. You need to get 2 cc. Ayun. So, ito po, ang total nito ay ano na? 5 cc. So, that's 500 milligrams. Okay? Tapos, siyempre, yung ating salbutamol. So, sa salbutamol, it's a syrup. Matamis-tamis. Okay? Gamitin yung syringe, guys. Pag kukuha kayo ng syrup, alisin nyo lang yung needle. Tapos, we gonna get siguro mga around, ano nito, kasi 500 milligrams. Adult dose ito is 5 ml too. Okay. So, we gonna get around mga 3 ml. 3 ml. Ayun. So, okay. Ayan, dagdag ng konti kasi 2.5 lang nakuha ko. Ayan. So, that would be 3 ml already. Okay. Tapos, actually, kailangan din natin ng, ito sabi ko yung magiging base natin pero since madami ng liquid na kasama, no? So, we gonna use another syringe para hindi makontaminate yung isa, no? Kasi makakontaminate itong D5 LRS natin. Okay? Bagong syringe po, guys. Okay? Let's get some. Ito po, no? I-dilute natin. We're gonna get siguro mga 5 ml din. Okay, so that's approximately 2.5, and we're gonna get another one. Okay, so ilan na yun? That's 5. That's 5 ml. Okay, sige. So, naglagay tayo ng 5. Naglagay ng another 5 ml. So, that's around 10 ml, no? Nandito. Right? Plus, yung ating recipe na isa pa. So, mga 15 ml. Halo-halo, guys. Ayan, halo-halo lang. Ang kulay na kinalabasan ay medyo pink because of the salbutamol na hinalo natin. Okay. Oh. Actually, that's it. No? Tapos na. Now, this guys, itatry ko muna ang gamitin. No? Meron akong available dito na epinephrine, pero gaya ng adrenaline, no? Yung sinasabi ko sa inyong pampakabog. Pero itetest ko muna itong bigay ko. No? Ito lang muna. Kasi baka ma-OD yung ating gagamba at hindi mapakinabangan sa laban. So, titingnan ko muna kung ano magiging effect nito sa mga gagamba natin. So, siyempre, may Dianabol ito, may Blue Hearts. Pag binigay natin yan, no? So, after ilang hours, dapat effective na yon. So, that's it, guys, ha? Okay? Try natin. Sip-sipin. Actually, dapat tunawin pa nating mabuti. Medyo buo-buo pa siya. Kailangan pa nating, bago natin anuhin, kailangan muna nating haluin ng mabuti. Medyo mixed. Medyo, siya, makapal yung mixture niya eh. Ayan, medyo lumapot na. Hindi pa complete dito natutunaw yung Dianabol at saka yung clopidogrel. Yan. Pero actually yan. Medyo lumapot-lapot na siya.
Ngayon. Okay. I'm gonna get some sample. Yan ang kulay ng ating mixture, kulay pink. Titignan natin, no? Ito-try natin ito. Medyo maputla, pero kita mo yung gamot, no? No? Hindi pa nga dissolved masyado. So, baka kulang pa yung ating base. Okay? So, ayan guys, ha. Ito, ito-try natin to next time. Okay? Alam.